Nagtagumpay si Steven. Kinailangan ng mahabang panahon at matinding pagsisikap para maging matagumpay ang misyong ito. Sa lahat ng ebidensyang dinala niya, sa kamay ng kanyang abogado, sa wakas ay nakakuha ng pahintulot si Steven na arestuhin si Franco. Alam lahat ng address ni Franco. Si Steven at ang iba ay papunta na sa tirahan ni Franco. Sa wakas, dumating na si Steven. Isang mansyon na may nangingibabaw na itim. Napatingin si Chris kay Steven. Sigurado si Chris, kahit na mukhang normal ang ekspresyon ni Steven, siguradong ipinagmamalaki ni Steven si Chris dahil nakapagpatayo siya ng mansyon na kasing engrande nito gamit ang sarili niyang pagsusumikap. Nang walang tulong ng mga magulang. Steven, tawag ni Chris sa kanya. Tumingin si Steven. Halika na. Bumaba si Steven sa sasakyan. Dumiretso si Steven at ang kasama niya sa guard post. May pahintulot kaming hanapin ang bahay na ito para kay Mr. Franco Richards. Sabi ng pulis. Mukhang clumsy ang security guard. Pero sir, ang may-ari ng mansyon na ito ay hindi si Mr. Franco Richards, sabi ng security. Huwag magsinungaling. Sinasabi ko ang totoo. Ang pangalan ng may-ari ay Mr. George Baldwin. Nagkatinginan sina Steven at Chris. Pareho ang iniisip ng dalawa. Ano pang laro ang naisip ni Franco? Don't lie. We have all the datas. And this data shows that the owner of this mansion is Franco Richards. This mansion was purchased on the date of, nagsimulang mag-issue ang opisyal ng ebidensya. Please come in. I don't lie. Security guard lang ako dito. Ang mga mas makapangyarihan ang mag-e-explain sa'yo, mariing sabi ng security guard. Sa wakas, pinapasok na si Steven at ang iba pa. Napatingin siya sa mga trabahador na mukhang clumsy na sinalubong ang pagdating nila. Ano ito? Lumapit sa kanila ang isang butler. Tila labis na tumutol sa presensya ng mga hindi kilalang tao na ito. Agad namang nagpaliwanag ang security guard sa butler. Sir, totoo po ang sinasabi ng security guard ko. Sa mga oras na ito, hindi na si Franco Richards ang may-ari ng mansyon na binisita ninyo. Ibinenta na ni Mr. Houghton ang kanyang mga ari-arian sa isang negosyante na walang iba kundi ang aking amo. At ngayon siya ay sa isang paglalakbay sa negosyo sa labas ng bayan para sa susunod na linggo. Kasinungalingan, ipakita sa amin ang patunay. Sagot naman agad ni Steven. Hindi siya naniwala sa sinabi ng mayordomo. Tsaka nang makita niya ang mga trabahador sa mansyon na ito. Mula sa kanilang pag-uugali, alam na alam ni Steven na dapat may itinatago. How could you said to be true? Kahit na may ebidensya kami na malinaw na si Franco ang may-ari ng bahay na ito. My little brother, don't lie to us if you don't want into trouble. Saan siya nagtatago? Steven, chill, don't lead by emotions, babala ni Chris. Nagsisimula ng mawala ng kontrol si Steven sa larong ginagawa ng kanyang nakababatang kapatid. Sir, with all due respect, muli kong sinasabi na hindi ako nagsisinungaling. I have to be honest if your presence make ingay and I object. This is my master's property and I am very sure that my master really don't. Tulad nito kapag ang mga dayuhan ay tumapak sa kanyang mga ari-arian lalo na sa mga maling akusasyon, kaya't magalang akong humihiling sa inyong lahat. Hindi yun tinanggap ni Steven. Iwanan mo muna ang ebidensya. Kung ikaw kasinungalingan, mapaparusahan ka sa pagkikimkam sa salarin. Sabi ni Steven. Damn it. Ang daming taktika, pero pagkatapos kong ipakita sa iyo, sir, kailangan mong umalis ka agad. Ipakita mo na lang, malamig na sagot ni Steven. Samantala, hinalughog ng mga pulis ang bahay para hanapin si Franco. Bumalik ang butler makalipas ang ilang minuto. Ito ang patunay. Ito ang pirma ni Mr. Franco Richards, at ng aking amo. Liham ng paglilipat ng pagmamayari. At kung ito ay hindi sapat, maaari akong magbigay sa iyo ng iba pang ebidensya, matigas na sabi ng mayordomo. Binasa ni Steven ang mahalagang file. At mukhang totoo ang sinabi ng mayordoma. Isinumite ni Steven ang file sa kanyang abogado upang suriin kung ito ay peke o hindi. Ngunit ito ay ganap na orihinal. Kahit na sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pirma ng tinta, ito ay napatunayang tama. Ang lahat ng kanyang anticipatory na hakbang ay naisakatuparan ng napakabilis. Paano kaya? Sino ang mga taong nasa likod niya para tulungan siya sa ganoong kaikling panahon?
Franco, mukhang nabuo ka talaga sa isang taong puno ng kalkulasyon at plano. Minamaliit kita noon, mali pala ang paghusga ko sa iyo. Dahil sa kabiguan ni Franco na buhayin ang grupo ng Richards noong panahong iyon, minaliit ni Steven ang kakayahan ni Franco. Pero mukhang alam na ni Steven kung sino ang kinakaharap niya. Isang taong malakas. Ngayon, please go from here according to the agreement. Or I will also file a lawsuit for baseless actions which are obviously very detrimental, the butler said. Walang ibang pagpipilian si Steven at ang iba pa. Sa wakas, umalis na sila doon. Sa sasakyan, patuloy na nagmumura si Steven. Samantala, sa loob ng mansyon, tinitigan siya ng mayordoma mga nasasakupan. Napakasama ng mga umarte mo. May ganito na sa mga plano. Binalaan ko na kayo na huwag kayong makulit at matakot tulad ng dati. Bobo, buti na lang naniwala sila. Pinaghinalaan niyo si Mr. Steven at ang iba. Sa susunod, kung babalik sila, maging profesional tandaan, ito ay utos mismo ng master. Sabi nung lalaki na hindi naman mayordomo. Agad siyang umalis at may tinawagan. Master, gaya ng naisip mo. Parating na sila. Keep me all the updates, sabi niya. Oo, Master. Hindi tanga si Franco, naisip na niya ang lahat ng gagawin sa kanya ng kapatid. Pagdating sa bansang kanyang tinitirhan at sinusubukan pa rin siyang hulihin. Kasama ang pagpunta sa kumpanyang binuo ni Franco gamit ang kanyang pawis, dugo, at luha. Alam ni Franco na gusto ng kanyang kapatid na masira ito. Mabilis na kumilos si Steven, ngunit hindi pa rin kasing bilis niya. Si Franco ay nakakakuha ng mga ulat mula sa mga taong pinahintulutan niyang ipaalam sa kanya. Sinabi ng lalaki na pumunta si Steven sa kanyang kumpanya. Nakakuha pa si Franco ng live recording kung saan dumating si Steven at ang kanyang entourage. Stupid, komento niya nang makita. Nakipagtalo si Steven sa kanyang mga empleyado. Lahat ng ari-arian niya na alam ng publiko. Pinalitan ni Franco ang kanilang pagmamay-ari para maging pag-aari ng ibang tao. Kasama ang kumpanya, natukoy na ni Franco kung sino ito. Ang tanging kilala ni Franco ay loyal at matagal nang nagtrabaho para sa kanya. Ang alam lang ni Franco ay imposibleng saksakin siya sa likod. Si Franco ay isang boss na iginagalang at minamahal ng kanyang mga empleyado, na inaalala ang kanyang taos-pusong saloobin bago siya sinira ng mga problema sa pag-ibig. Bago siya naging halimaw, pero gayunpaman, dahil sa sinseridad na ibinigay niya sa mga taong iyon, ngayon kapag kailangan niya ng tulong, masaya silang lahat na tumulong sa kanya. Si Franco ngayon ay parang multo para sa kanyang mga kaaway, hindi nila malalaman kung nasaan siya. Gagawin ni Franco ang lahat ng palihim. Pati si Franco may surprise plan mamaya. Gagawin niya ito sa lalong madaling panahon. Hindi masyadong makapag-express si Franco dahil nakabenda pa ang buong mukha niya. Hindi umiling si Franco, alam niya kung sino ang dumating upang tingnan ang kanyang kalagayan pagkatapos ng plastic surgery. Nakakatakot ka, sabi niya. Pero iba ang sinasabi ng mga mata mo. It says a lot of joy and satisfaction, she continued. Hindi pa rin sumasagot si Franco. Medyo nakaramdam ng inis si Ivana sa hindi niya pinapansin, pero hindi niya ito pinahalata. Napatingin si Ivana kay Amara ng mayabang na tingin. Si Amara na naiintindihan ang ibig sabihin ng tingin na iyon ay agad na kumuha ng upuan na mauupuan ni Ivana. Nakatitig si Ivana sa telebisyon, gayon din si Amara. At naintindihan naman nila kung bakit ganoon ang tingin ni Franco. Pareho silang ngumisi. Ngayon naiintindihan ko na. Sayang hindi mo maririnig ang boses nila. Tiyak na napakasarap sa pandinig ko ang tunog ng kaguluhan, ani Ivana. Tanging tugon lang ang isinagot ni Franco. I wonder, may in love ba ako sa'yo kapag nakita ko ang bago mong mukha? Ngumuso si Franco, huwag na huwag mong subukan. Hindi sinabi ni Franco, pero ang mga mata niya ang nagsabi ng lahat. Mukha ni Steven. I'm very curious. Ano kaya ang itsura mo mamaya? Gaano kagaling yan, Doktor? I can't wait. This must be interesting. The game is getting fun and fun. I love it. You guys really dalhin ang saya sa aking boring na buhay. Nabasag ng ganun-ganun lang ang malaking salamin. Failed miserably. Namula ang buong mukha ni Steven dahil sa galit na bumabalot sa kanya. Dumudugo ang mga kamay niya. Napunit sa balat niya ang tipak ng salamin.
Umaagos ng husto ang dugo niya, tumutulo sa sahig. Tinitigan ni Steven ang kanyang refleksyon sa basag na salamin na nakadikit pa rin sa dingding. Matalim ang tingin ng lalaki. Walang makakapagpatahimik sa kanya. Kadalasan, magkakaroon ng Camila at ang mga quintuplets. Pero ngayon, dahil lalong hindi nahuhulaan ang mga taktika na ginamit ni Franco, hindi nagawang magsinungaling ni Steven sa kanyang sarili na may pugad ng takot. Mas mahaba, mas malaki. Ano ba talaga ang pinaplano niya? Nasaan ka na ba, Franco? Nawala ka na naman na parang nilamon ng lupa. Lahat ng ari-arian na yan ipapaubaya mo sa iba. Paano to? Nababaliw ka na ba? Naghugas ng kamay si Steven na dumudugo pa at agad na bumalik sa kwarto. Kinuha ang kanyang cellphone. Nakipag-ugnayan siya kay Camila. Hindi nagtagal. Agad na konektado ang tawag. Bago pa makapagsalita si Camila ay nagsalita na si Steven. Yung mga anak natin, okay lang ba sila? Hindi naman lumabas ng bahay yung 5 diba? Tanong niya. Napatingin si Camila sa asawa. Yung nag-aalalang mukha. Natatakot siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya sa ganitong kalagayan. Anong nangyari? Don't worry about our babies. They are okay. I keep my eyes on them. Lahat ng activities na dapat nilang gawin. Lahat cancel. Pero nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napabuntong hininga si Steven. Wala na siya. Ako, kahit ang pulis, matrace kung nasaan siya. Nawala na naman siya just like that time. Mommy, si Daddy ba yun? Naririnig ni Steven ang boses ni Riley. Riley, ikaw ba yan? Tanong ni Steven. Daddy, Mommy, gusto kong makausap si Daddy. Huminga ng malalim si Camila. Hating gabi na, dapat tulog na ang mga bata. Pero gising pa rin si Riley. But still, binigay niya ang cellphone kay Riley. Dito, lumawak ang ngiti ni Riley. Naningkit ang mga mata niya nang makita ang figure ng ama. Medyo matagal na rin simula noong umalis ang kanyang ama. Ngunit agad ding nawala ang kislap ng kanyang mga mata nang may maalala si Riley. Princess, what's wrong? Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Steven. Natahimik sandali si Riley bago tuluyang nagsalita. Daddy, nanaginip lang ako ng masama. Hindi lang minsan. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang aking mga pangarap ay palaging pareho. Natatakot ako, sabi ni Riley sa medyo namamaos na boses. May takot sa mga matang iyon. My princess, don't be sad, okay? It was just a dream. Don't let it make you sad like that, sabi ni Steven para pakalmayan ang pinakamamahal na anak. Pero I dreamed that you will leave us forever. Daddy, hindi ka naman aalis, di ba? You will always be with us, right? Daddy, bilasan mo na umuwi. I want to hug you, sabi ni Riley. Umiiyak pa nga ang anak niya. At laking gulat ni Steven dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Riley na may ganitong emosyon. Kumuyam ang kamay ni Steven. Ito ba ay tanda? Malapit nang dumating si Daddy, prinsesa. You don't need to worry. Okay, now sleep again with your sister twins, Steven said in a gentle tone. Talagang tutuperin ni Daddy ang pangako niya, diba? Tanong ni Riley na hindi pa rin sigurado. Pilit nang umiti si Steven. Lagi kong tutuperin ang pangako ko sa mga pinakamamahal kong anak, sabi ni Steven. Ngumiti ng mahina si Riley. Okay, matutulog na ako, Daddy, goodbye. Sleep tight my beautiful princess. Ngayon, si Steven at Camila lang ang nasa video call. I will turn off the call. This is midnight in our country, don't stay sober, okay? You must sleep. 2, sabi ni Steven. Tumango si Camila. Mag-ingat ka, okay? Syempre honey. Tapos nag-end na yung call. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Steven. Nakatira ang kapatid mo sa hotel kasama ang abogado niya at ang kaibigan niyang si Chris, Master. Napatingin si Franco sa kanyang compound. Siya ay isang lalaki na noong panahong iyon ay nagbalat kayo bilang mayordomo. 2 linggo na ang nakalipas mula nang magpaplastikan siya, unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Franco. Ang paggaling ay mas mabilis pa kaysa sa karamihan ng mga tao na may full face surgery. Natanggal na ang ilan sa mga tubo sa kanyang mukha para maubos ang dugo. Nakagalaw din ang labi ni Franco. Magsalita ng may mas malinaw na boses. Sila lang. Walang bodyguards ang dinala ni Steven. Tanong niya. Hindi, Master.
Sagot ng kanyang nasasakupan. Tumango si Franco bilang pag-unawa. Saglit na nag-isip ang lalaki. Umangat ang sulok ng labi niya sa isang nasisiyahang ngisi. Stupid. How could he come to meet his enemy and not have a little escort? That Steven, he thinks he is an undefeated champ. Ano ang dapat nating gawin, Master? Tanong ng kanyang lalaki. Tumingin sa kanya si Franco. Hinahanap pa niya ako, di ba? Yes, Master. Nagsusumikap pa siya, sagot ng lalaki. Tumango si Franco bilang pag-unawa. Now, to the next plan. But with a little changes, ani Franco. Anong mga pagbabago ang gusto mo, Master? Gagawin ko ito ayon sa utos mo. Make him lose his life. But remember one thing. Mukhang seryoso si Franco. Ivana, nag-espiya din siya kay Steven. Pinuprotektahan niya si Steven dahil sa pagmamahal niya kay Steven. Your people must distract her people. Don't let Ivana know that I ordered you to kill Steven. If you can deal with that situation, then you will be safe doing my job. And malakas si Steven, pero tao lang din siya. Hire a lot of your greatest people. Naiintindihan mo? Tanong niya. Yes, Master. Naiintindihan ko. Great. Now get out of here. Gusto kong mapag-isa, sabi ni Franco. Opo, Master. Ibinaba ng lalaki ang ulo at umalis doon. Napatitig si Franco sa pintuan ng kanyang ward. Nag-smirk na naman siya. Hindi ko naman kasalanan, di ba? I told you, you guys forced me to do this. Tinutupad ko ang aking salita. Isa-isa kayong magdusa. Patuloy na tumunog ang kampana. Si Steven, na 3 oras lang natulog kagabi, ay naabala. Nagmura ang lalaki. Bumangon pa rin ang gwapo kahit na paulit-ulit niyang minumura yung si tita na walang tigil sa pagbel. Naghahanda na si Steven na pag-alitan ang kanyang bisita na tila si Chris, ngunit agad na tumahimik ang mga labi nito at nanlaki ang mga mata nang marinig ang sinabi ni Chris. Your brother, someone send me something. Nahanap daw niya ang kotse ni Franco, at parang naguguluhan ang mukha ni Chris. Nagdadalawang isip siyang sabihin kay Steven o hindi. Ano ba? Sabihin mo lang, naiinip na sabi ni Steven. Nawasak ang sasakyan. Nabangga niya ang concrete barrier toll. Ngayon, agad namang nanlaki ang mata ni Steven. Ano, kotse niya ba talaga yan? Paano mo nalaman? Pinisil ni Steven ang magkabilang balikat ni Chris. Nawala na ang antok. Ngayon ay mabilis na ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan ni Steven na alisin ang mga negatibong iniisip sa kanyang utak. Hindi pwedeng mangyari yun. Sa totoo lang, kumirot ang puso niya sa sakit. Kapatid niya si Franco, nang marinig ang paliwanag ni Chris ay tila. Unfortunately, I'm not lying, Steven. And that's his car. I just got information about that, sabi ni Chris sa matamlay na tono. Alam niya ang nararamdaman ni Steven at pinagsisisihan niya iyon. Ipinakita ni Chris ang screen ng cellphone niya kay Steven para sabihin yun hindi kasinungalingan ang sinabi niya kanina. Damn it, no way. Agad na bumalik si Steven sa loob para magpalit ng damit at mabilis na lumabas sa kanyang destinasyon. Steven, teka, agad namang sumunod si Chris kay Steven. Talagang nagmamadali si Steven at nakarating sa kanyang destinasyon ng mas maaga ng 20 minuto kaysa sa nararapat. Maraming pulis ang nasecure ang lugar. Nakita ni Steven na nakabaligtad at nasusunog ang nasirang sasakyan. Ganap na nasunog kahit hanggang ngayon ay nagbubuga pa rin ng usok. Tumakbo si Steven patungo sa isa sa mga pulis. Hindi maitago ang gulat niyang mukha. Halata naman talaga doon. Officer, kapatid ko, nasaan ang kapatid ko? Franco, sino ang nasa kotseng iyon? Sir, calm down. Sabi ng pulis na nagpakalma kay Steven dahil napakaingay ni Steven. Paano ako matatahimik? Kotse ng kapatid ko yan. Sigaw ni Steven. Galit na galit ang itsura niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipisil ang mga balikat ng opisyal. Sir, I know, but stay calm. Kung patuloy kang magagalit ng ganito, hindi mo malulutas ang problema. At hindi mo na mabubuhay ang isang tao sa kotse na iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Steven. Ngunit nananatiling tahimik ang mga pulis at mas lalong ikinagalit ni Steven. Anong ibig sabihin mo? Imposible. Walang paraan na patay na ang kapatid ko.
Sabihin mo kung buhay pa siya. Franco, hindi. Hindi na malayan, isang patak na lang ng luha ang bumagsak. Nawala talaga sa isip si Steven that very moment. Hindi niya akalain na may mangyayaring ganito. Paano kaya, Franco, hindi ito ang gusto ko. Ayokong mawala ka ng tuluyan. Hindi alam ni Steven ang gagawin ngayon. Pakiramdam niya ay nanghina ang buong katawan niya. Bilis, patayin agad ang apoy. Bakit ang bagal niyo kumilos? Hindi talaga mapakali si Steven. Panay ang sigaw niya sa mga opisyal doon. Hanggang sa tuluyang dumating ang mga bumbero. Si Steven, na malata ang katawan, ay bumalik sa kanyang lakas. Hindi niya hahayaang masunog ang kanyang nakababatang kapatid doon. Napakalakas ng pagkatok ni Steven sa bintana ng sasakyan. Mula sa loob, sinenyasan ng bumbero si Steven na umalis sa daan. Agad namang tumabi si Steven. Bakit ang tagal mo pumunta? Sigaw ni Steven. Pulang-pula ang mukha niya. Halos hinayla pa niya ang kwelyo ng bumbero dahil sa galit nito. Ngunit pagkatapos, si Steven ay sinigurado ng isa pa. Sir, sinusubukan naming tulungan ka. Sinusubukan namin ang aming makakaya. Alam namin na nababaliw ka ng husto, ngunit hindi kailangang maging ganito. Malupit mo kaming tinatreto ang mga opisyal. Kung patuloy mong ginagawa iyon, ang aming trabaho ay talagang mahahadlangan. Sinubukan ng opisyal na magbigay sa kanya ng ilang paliwanag. Agad namang dumating si Chris at sinabi sa opisyal na kaya niyang hawakan si Steven. Okay lang, officer, makakabalik ka na sa trabaho mo. Hayaan mo akong bantayan itong lalaking ito, ani Chris. Tumango ang opisyal. Pakiusap, patahimikin mo siya ng kaunti, sir. Marami siyang sinalakay na opisyal kanina, sabi ng opisyal. Yes, officers. Humihingi ako ng paumanhin sa inasal ng kaibigan ko, sabi ni Chris. Tumango lang ang opisyal, saka siya bumalik para gawin ang kanyang tungkulin. Samantalang si Steven, pinaalis ng lalaki si Chris at gustong mapalapit sa grupo ng mga opisyal. Pero si Chris agad hinawakan ang kamay niya. Steven, come to your senses. Totoo ba ang sinabi ng opisyal? Kung patuloy kang magrampa ay makakahadlang lang ito sa trabaho nila. Kaya, stop, let them do their job. They did their best. Pero matatag pa rin si Steven sa kanyang kinatatayuan. Babalik siya sa pag-aalsa. Dahil wala nang ibang pagpipilian, agad na ikinuyong ni Chris ang kanyang kamao at saka bahagyang sinuntok ang pisngi ni Steven. Si Steven na hindi pa handa, syempre, ay agad na nagsuray-suray sa katawan. Hinawakan ni Steven ang pisngi niya kung saan ito nasuntok. Tumingin siya kay Chris at laking gulat ni Chris nang makita kung gaano kapula ang mga mata ni Steven. Hindi lang iyon kundi pati na rin ang mga luha ni Steven na patuloy na umaagos. Napakaraming emosyon ang nakalarawan doon. Chris, Franco, kapatid ko siya, hindi alam ni Steven ang sasabihin. Iniyuko ng lalaki ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang mukha doon. Nakaramdam na naman ng panghihina ang kanyang katawan. Nagsimulang mamatla ang namumula niyang mukha. Parang naninikip pa ang tiyan niya ngayon. Alam ko, Steven, alam ko. Nagsisinungaling si Chris. Halatang wala siyang ideya sa nararamdaman ngayon ni Steven. Kung gaano kasakit ang lalaki at kung gaano kritikot si Steven. Pero nasabi lang iyon ni Chris para palakasin si Steven kahit na yun lubhang kapaki-pakinabang. We just pray to God na maging ligtas si Franco. Oh, sana. Hindi si Franco ang nasa sasakyan. Sana, oversight lang ito. Kahit na hindi sinasabi ni Chris, si Steven ay nananalangan sa kanyang Diyos sa lahat ng panahon. Jesus, pakiusap. Ayokong mawala ng tuluyan ang kapatid ko. Mahal ko siya. Hayaan mong patuloy ko siyang makita. Pakiusap ko. Iyon lang ang dasal. Nakikita lamang nila ni Chris ng mulata ang katawan kung paano naapula ng mga bumbero ang malaking apoy sa sasakyan. Medyo tumagal ilang sandali para tuluyang maapula ang apoy. Agad na tumayo si Steven at lumapit. Hinahanap ng mga pulis ang nawasak at nasunog na kotse. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nahanap na nila ang driver. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Steven. Gusto niyang makita, ngunit nang inilikas ang katawan, hindi malinaw na makita ni Steven ang hitsura ng kanyang mukha. Kasi burnt talaga ang virtual niya. At nawasak ang ilang bahagi ng mukha niya. Ganap na hindi nakikilala. Si Chris naman, laking gulat niya sa kalagayan ng bangkay.
Nababahala na lang niya ang bangkay at si Steven na halos himatayin. Inilagay ang bangkay ng biktima sa isang ambulansya. Muling nagsalita si Steven sa pulis. "Sir, pasensya na po, dahil sobrang tragic at hindi makilala ang kalagayan ng biktima, hindi po namin masasabing sigurado. Pero kung maniniwala po kayo sa pagtingin sa identification card, ito po ang pagkakakilanlan ng biktima." Kinuha ng pulis ang kalahating sunog na ID card ng driver. Agad naman itong inihagis ni Steven sa kahit saang direksyon. Nagulat si Chris sa ginawa ni Steven. "I don't want to believe in any evidence other than a DNA test. Bilis magpadana test sa bangkay," sabi ni Steven. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang pulis. Kahit na ang patunay lamang ng ID card ay napakalakas. Pero pumayag pa rin siya. "Siyempre Ginoo, gagawin namin at ng iba pang mga propesyonal ang aming makakaya upang matukoy ang katawan ng biktima. Samantala, pwede ka munang umuwi. Tayo na ang bahala sa lahat." Gusto talaga ni Steven na maging sa bawat proseso, ngunit ipinagbabawal siyang makilahok. Kaya lang, sumuko na lang si Steven. Kinuha ni Chris ang ID card na itinapon ni Steven kanina. At kahit na ito ay kalahating nasunog, ito ay nakasulat na malinaw na ang ID ay kay Franco Richards. Huminga ng malalim si Chris. "Steven, I'm so sorry for your loss. Naway pagpalain siya ng Diyos." Ngayon ay nasa hotel room niya si Steven. Hindi nawala sa kanya ang pagkabalisa. Sari-saring ideya ang umiikot sa kanyang utak. "Please, God, please, help me this time. Franco, asan ka? Don't play this game. You are a liar. Hindi ikaw ang nasa sasakyan. I sure do. Naglalaro ka lang ng at malamang na iba ang binayaran mo." Si Steven ay patuloy na nag-iisip tungkol sa iba't ibang mga posibilidad. Hanggang sa nakaramdam ng sobrang hilo ang kanyang ulo. "Franco, please, huwag mong iwan ang kapatid mo dito mag-isa. Hindi man lang tayo naging maayos noon. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito?" Nilukot ni Steven ang bedsheets at saka sumigaw ng buong lakas para mawala lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya ngayon. Bukod dito, nang wala si Camila kasama niya, si Steven ay ganap na nawala ng kontrol. Simula ng aksidente, hindi na nakatulog si Steven. Ang sakit ng mata niya at namamaga pa ang eye bags niya. Kahit nakatulog siya, maaaring tumagal lang ito ng ilang minuto, hindi magtatagal dahil pagkatapos nito, madyay gising si Steven na may pagkapanik na mukha. Napatingin si Chris sa malapit niyang kaibigan. Kung hindi sinamahan si Steven, tiyak na patuloy siyang pahihirapan ng lalaki. Hindi pa nga kumakain si Steven. May inihanda si Chris para sa kaibigan. Nagpatuloy sa daydream si Steven. Itinabi ni Chris sa harap ni Steven ang ulam na ginawa niyang almusal at saka tinapik ang balikat ng lalaki. Bahagyang napaatras si Steven. Tumingin siya kay Chris, parang nagtatanong ang mga mata niya ng what's wrong. "Kumain ka muna, wag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Kapag nagpatuloy ka sa ganyan, magkakasakit ka. Hindi mo ba natatandaan ang pinanggako mo sa asawa at mga anak mo?" Sinadya ni Chris na ilabas ang mga pangalan ng mga anak ni Camila at Steven dahil sigurado siyang sila lang ang makakapagbigay ng pakialam sa sarili ni Steven. Sa kasamaang palad, umiling sa halip si Steven. "Busog pa ako," sabi ng lalaki sa mahinang tono. "Alam kong wala ka pang kinakain. Kape na lang. Magka-GERD ka kung ipagpatuloy mo ang ugali na yan. Halika na bro. Kapag nagkasakit ka, haadlang lang ang pakay mo rito. Tungkol sa DNA test. Ako medyo siguradong hindi mo kapatid to, kailangan mong kumalma," sabi ni Chris. Tamad makipagtalo si Steven. Kung tutuusin, totoo naman ang sinabi ni Chris. "Salamat, Chris," sabi ni Steven. Tumango si Chris. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Chris nang magsimula si Steven kumakain ng ulam ng almusal, ngunit naputol ang pagkain ni Steven nang makita ng lalaki ang kanyang cellphone na nagri-ring. Kitang-kita ni Chris ang pagkagulat sa gwapong mukha na iyon. Agad na natanggap ni Steven ang tawag ng hindi na kailangang mag-walt ng mahabang panahon. Kasama si Mr. Steven Richards. "Oo, ito si Steven Richards. Sir, lumabas na po ang resulta ng DNA test. You can come to collect the laboratory results," sabi ng ospital. "Good. I will come ASAP. Thank you." Tapos nag-end na yung call.
Agad namang tumayo si Steven at kinuha ang susi ng kanyang inaarkilahang sasakyan habang nandoon siya at umalis ng walang pakialam kay Chris na nakasunod sa kanya mula sa likuran. Hindi nagtagal ay nakarating na si Steven sa ospital. Kinuha niya agad ang resulta ng lab. Katabi niya si Chris na curious din. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Steven. Steven, remember, whatever the result, you have to stay tough. Whatever happens, it is destiny, ani Chris. Ayaw niyang bumagsak ang kalagayan ni Steven. Hindi pinansin ni Steven ang sinabi ni Chris. Binuksan ni Steven ang sobra. Nanginginig pa ang mga kamay niya sa takot. Salita sa salita, kung ano man ang nakasulat doon, sinimulang basahin ni Steven. At nang basahin ni Steven ang mga pangunahing nilalaman ng mga resulta ng lab, ang kanyang kaluluwa ay tila lumipad palabas sa kanyang katawan. Nanlambot ang katawan niya at muntik ng matamba. Hinawakan ni Chris ang katawan ni Steven. Inalalayan niyang maupo sa upuan ang kaibigan. Hindi, imposible, hindi, sigaw ni Steven. Steven, hindi alam ni Chris ang gagawin. Sumakit din ang puso niya nang makitang agad na namula ang mga mata ni Steven. Sinapo ng lalaki ang mukha niya ng marahan. Franco, hindi, bakit? Paulit-ulit na sinabi ni Steven ang pangalan ni Franco sa tonong ng hihinayang. Bakit mo ako iniwan ng ganito kabilis? Agad namang niyakap ni Chris ang kaibigan. Usually, ayaw ni Steven na hawakan siya ng kahit na sinong lalaki. Pero sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Steven ang yakap niya. Tinapik-tapik ni Chris ang likod ni Steven, sinusubukang i-channel ang lakas niya kay Steven. This is fate, Steven. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sabi ni Chris. Hindi na sumagot si Steven. Galit pa rin siya kay Franco. Hanggang sa tuluyang kumala si Steven sa pagkakayakap. Mahigpit na hinawakan ni Steven ang balikat ni Chris. Pero bakit? Bakit lagi akong binibigyan ng Diyos ng walang katapusang pagsubok? Hanggang sa kailangan niyang agawin ang kapatid ko ng tuluyan. Hindi talaga matanggap ni Steven ang kapalarang ito. Ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang mga magulang mamaya? Hindi maisip ni Steven na mas lalo pang mapahamak ang kanyang mga magulang kaysa sa kanya. Sila ang nag-aalaga kay Franco mula pagkabata. Bukod dito, buntis ang kanyang ina at ipinanganak si Franco. Umalis si Franco sa murang edad. Ang kanilang mga alaala ay kakaunti. Kahit gustong tumanda ni Steven kasama si Franco, magkaroon ng sariling pamilya at bumisita sa isa't isa kapag may bakasyon. Ang mga magagandang kaisipang iyon ang laging nasa isip ni Steven. Ngunit ngayon ang lahat ng mga pangarap na iyon ay dapat na mawala. Imposibleng mangyari. Saan ka pupunta? Tanong niya. Biglang tumayo si Steven at aalis na sana. Kailangan ko siyang bantayan. Si Steven ay nasa isang hindi matatag na estado. Natatakot akong gumawa siya ng katangahan na makakasira sa sarili niya. Hindi sumagot si Steven at nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod naman si Chris sa likod. Malamang, pumunta si Steven sa morgue. Tahimik lang si Chris na nakatingin kay Steven na nakatingin sa bangkay ng kapatid na nakatikip ang buong katawan. Bumagsak ang katawan ni Steven. Iniyuko ng lalaki ang kanyang mga paa. Muli ay hindi napigilan ng lalaki ang kanyang kalungkutan. Isinubsob ni Steven ang mukha sa nakayukong tuhod. Franco, I'm sorry for everything that I did to you, aniya sa paos na boses. Napakabigat ng kanyang paghinga. Ang sakit sa dibdib niya ay ganoon ang nararamdaman niya. Samantalang dati, maraming puot na hindi maitatanggi ni Steven sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa ngayon, ang puot na iyon ay napunta sa kung saan. I'm really sorry that we didn't end on a better situation. Our bond has broken. At iyon ang talagang pinagsisisihan ko. Franco, bago ka talaga umalis, gusto ko lang sabihin sa iyo na ako, ang iyong kapatid, ay may hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo kahit kaunti. Sumuko na talaga si Steven. Wala siyang magawa para buhayin si Franco. Sa huling pagkakataon, gusto niya itong yakapin. Nang walang damdamin ng puot. Katulad na lang noong mga unang araw noong mga bata pa sila. Ang tanging magagawa lang ni Steven ngayon ay pakawalan siya. Franco, rest in peace. Lagi kang ipagdadasal ng kapatid mo. Paprotektahan ka ng Diyos doon. Ngayon, binitawan na kita. Nakakuyong pa ang mga kamay ni Steven habang sinasabi iyon.
Dahil sa totoo lang, walang makakaramdam ng sincere kapag iniwan ng tuluyan ng mga mahal sa buhay.